Kumusta mga kasaliksik? Paano ipinagdiriwang ng Ukraine ang ika-1,000 araw ng digmaang sumira sa kanilang bansa? Sa halip na magpahinga, ginamit nila ang pagkakataong muling magpakawala ng malakas na mensahe sa Russia, kasabay ng matagal nang hinihintay na pagpayag ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga long-range missiles laban sa kalaban. Noong Nobyembre 19, 2024, isinagawa ng Ukraine ang isang matinding pag-atake gamit ang ATACMS missiles na lubos na winasak ang anumang nasa landas ng mga ito. Ang hakbang na ito ay simbolo ng bagong yugto sa digmaan, isang malinaw na pahayag mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky na nagsasabing, "Nakuha na namin ang matagal naming hinintay at handa kaming gamitin ito." Ang pagbomba na ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas, kundi ang simula ng serye ng mga plano upang gawing abo ang ilan sa mga pinaka-estratehikong lokasyon ng Russia. Noong Nobyembre 18, lumabas ang balita na pinahintulutan na ni Pangulong Joe Biden ang Ukraine na gamitin ang ATACMS missiles laban sa mga target sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang modernong Block 1A variant ng mga missile na ito ay may kakayahang magbigay ng matitinding pinsala sa kalaban. Umaabot ng hanggang 186 milya sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang mga missile na ito ay maaaring lagyan ng high explosive warhead o blast fragmentation warhead na naglalaman ng 950 submunitions at kayang lumipad sa bilis na Mach 3. Ang kanilang kakayahang maging mobile ay nagbibigay sa Ukraine ng kalamangan. Maaari nilang ilipat ang mga missile sa iba't ibang lokasyon sa loob ng kanilang teritoryo bago pa ito i-deploy, na nagpapahirap sa Russia na hulaan kung saan magmumula ang susunod na pag-atake. Noong Nobyembre 19, agad na sinubukan ng Ukraine ang kanilang bagong kalamangan. Ayon sa ulat ng BBC, inatake nila ang Bryansk region, isang mahalagang estratehikong lugar sa hilaga ng Ukraine na nagdadala ng mga supply at tropa ng Russia papunta sa mga conflict zones. Ang rehiyong ito ay hindi bago sa mga operasyon ng Ukraine. Noong Oktubre 2024, sinubukan na nilang pasukin ang Bryansk kay ilang buwan matapos masungkit ang bahagi ng Kursk mula sa kontrol ng Russia. Ang Bryansk ay tahanan ng mga pasilidad tulad ng airfield na pinagmumulan ng mga glide bombs na ginagamit laban sa Ukraine at bahagi ng supply chain ng humigit kumulang 50,000 tropa na pinamunuan ni Vladimir Putin para sa patuloy na opensiba sa Kursk. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, 5 sa mga missile ang pinaputok ng Ukraine. Ngunit 4 daw sa mga ito ang napabagsak bago pa man tumama sa kanilang mga target. Ang natitirang missile, ayon sa Russia, ay hindi direktang tumama ngunit nagdulot ng sunog sa isang pasilidad militar dahil sa mga fragment nito. Subalit, ayon sa US officials na nakumpirma ang strike, 8 ang kabuuang missiles na pinaputok ng Ukraine, kung saan 2 lamang ang napabagsak ng depensa ng Russia. Ang ilan sa mga missile ay tumama sa isang ammo depot sa lungsod ng Karachev, isang lugar sa Bryansk na may populasyon na humigit kumulang 18,000 katao. Samantala, nanatiling tahimik ang Ukraine ukol sa detalye ng operasyon. Sa isang press conference, hindi diretsyong kinumpirma ni Pangulong Zelensky ang paggamit ng ATACMS missiles, ngunit sinabi niyang mayroong long-range capabilities ang Ukraine, kabilang ang mga locally produced drones at mga ATACMS na binanggit niya bilang bagong karagdagan sa kanilang arsenal. Ang ganitong uri ng sagot ay nagpakita ng estratehikong pagpapalabo, ngunit sapat na upang ipaabot ang mensahe na ang Ukraine ay seryoso sa paggamit ng bagong kalamangan na ibinigay ng Estados Unidos. Kasabay ng missile strike, isinagawa rin ng Ukraine ang isang malawakang drone assault upang guluhin ang depensa ng Russia.
Ayon sa ulat ng Reuters, 42 drones ang pinabagsak ng Russia sa parehong gabi. 32 sa mga ito ay mula sa Bryansk region. Sabayang operasyon ng missile at drone strikes ay malinaw na nagpapakita ng mas pinalawak na kakayahan ng Ukraine sa larangan ng digmaan. Ang paggamit ng ATACMS missiles ay nagsilbing game changer para sa Ukraine. Hindi lamang nito pinatataas ang kanilang kakayahang magdulot ng pinsala sa malalayong target, ngunit nagpapadala rin ito ng malinaw na mensahe sa Russia at sa mundo. Ang Ukraine ay hindi natatakot gamitin ang kanilang mga makabagong sandata upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa ika-1,000 araw ng digmaan, naging malinaw na ang Ukraine ay hindi lamang nananatili sa laban kundi patuloy na nagpapalakas upang harapin ang anuman at sinuman na hahadlang sa kanilang tagumpay. Ang ika-1,000 araw ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay naging simbolo ng bagong direksyon ng digmaan na nagtatampok ng mas masinsinang estratehiya mula sa Ukraine. Noong Nobyembre 19, 2024, inilunsad ng Ukraine ang ATACMS missiles kasabay ng drone attacks upang lituhin ang depensa ng Russia. Ginamit ang mga drones upang ilihis ang atensyon ng anti-air defenses ng Russia. Pinapokus sila sa mga hindi kasing mapanganib na target, habang ang malalakas na missiles ay papunta na sa Bryansk region. Ang mga ulat mula sa The War Zone, TWZ, ay nagbigay ng detalyadong pagtingin sa epekto ng strike. Ayon sa kanilang ulat, ang pangunahing target ay ang ika-67 arsenal ng Russian Main Missile and Artillery Directorate, isang mahalagang imbakan ng mga missile at armas ng Russia. Sa footage mula sa lugar ng pagsabog, makikita ang isang napakalaking fireball na nagmula sa weapons base, sinundan ng serye ng mas maliliit na pagsabog na malamang ay dulot ng fragmentations ng ATACMS missiles na nagpasabog sa mga armas ng Russia. Bagamat maingat si Pangulong Volodymyr Zelensky sa pagkomento tungkol sa paggamit ng ATACMS, ilang opisyal ng militar ng Ukraine ang nagbigay ng kumpirmasyon. Sa ulat ng RBC Ukraine, isang hindi pinangalanang source mula sa Ukrainian Defense Forces ang nagpatunay na matagumpay nilang nawasak ang isang pasilidad sa Bryansk region gamit ang ATACMS missiles. Dagdag pa rito, isang opisyal ng Ukraine ang nagkumpirma sa The Washington Post na ang mga missile na ito ay ginamit sa overnight strike. Ang resulta ng operasyon ay higit pa sa simpleng pagkasira ng isang pasilidad. Ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa supply chain ng Russia na kinabibilangan ng mga mahahalagang armas tulad ng artillery ammunition, air-to-ground missiles, at anti-aircraft missiles. Sa parehong gabi ng missile strike, isinagawa rin ng Ukraine ang isang drone assault upang higit pang guluhin ang depensa ng Russia. Ayon sa ulat ng Reuters, sinubukan ng Russia na pigilan ang pag-atake sa pamamagitan ng pagbagsak ng 42 drones, kung saan 32 sa mga ito ay mula sa Bryansk region. Ang sabayang operasyon ng missiles at drones ay nagpakita ng mas pinalakas na kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng malawakang atake laban sa Russia. Ang tagumpay na ito ng Ukraine ay nagdulot ng malaking dagok sa estratehiya ng Russia. Ang depo sa Bryansk ay mahalaga hindi lamang sa mga opensiba laban sa Ukraine, kundi pati na rin sa pagsuporta sa mga tropa ng Russia at North Korea na kasalukuyang nakikibahagi sa opensiba sa Kursk. Ang pagkawala ng depo ay hindi lamang nagbawas ng kakayahang mag-supply ng armas, ngunit nagpalakas din ng posisyon ng Ukraine sa digmaan. Habang ang digmaan ay nagbabago, ang hakbang na ito ng Ukraine ay nagdala ng bagong antas ng tensyon. Sa kabila ng tagumpay ng Ukraine, nagbigay naman ang Russia ng mga pahayag ng babala. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, ang paggamit ng ATACMS missiles ay isang malinaw na indikasyon ng paglahok ng Estados Unidos
sa digmaan. Dagdag pa rito, ang Foreign Ministry ng Russia ay nagbigay babala na ang anumang pag-atake gamit ang US-provided missiles ay ituturing na ebidensya ng direktang pakikialam ng Amerika sa mga hostilidad laban sa Russian Federation. Sa gitna ng mga tensyong ito, ginawa ni Vladimir Putin ang isang kritikal na hakbang, ang pag-amyenda sa doktrinang nuklear ng Russia. Ayon sa bagong patakaran, anumang pag-atake mula sa isang bansang walang nuklear, ngunit suportado ng isang bansang may nuklear, ay ituturing na isang magkasanib na opensiba laban sa Russia. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon at ang posibilidad ng mas malawak na eskalasyon sa digmaan. Sa ika-1,000 araw ng digmaan, ipinakita ng Ukraine na patuloy nilang gagamitin ang kanilang mga bagong kakayahan upang labanan ang Russia. Sa kabilang banda, nagiging malinaw na ang Russia ay maaaring gumamit ng mas marahas na hakbang bilang tugon sa lumalakas na opensiba ng Ukraine. Ang digmaan ay pumasok na sa isang bagong yugto, mas mapanganib, mas matindi, at puno ng hindi tiyak na kinabukasan. Ang pag-atake ng Ukraine sa Bryansk gamit ang ATACMS missiles ay nagbukas ng isang mas delikadong kabanata sa digmaan laban sa Russia. Ang estratehikong pagbomba na ito ay hindi lamang nagpapakita ng bagong kakayahan ng Ukraine sa larangan ng digmaan, kundi naglalantad din ng mas mataas na antas ng tensyon sa pagitan ng mga bansang kasangkot, lalo na matapos ang pagbabago sa doktrinang nuklear ng Russia. Bago ang strike, binago ni Vladimir Putin ang nuklear na doktrina ng Russia upang bigyang katwiran ang posibleng paggamit ng sandatang nuklear. Ayon sa bagong alituntunin, anumang pag-atake mula sa isang bansang walang kakayahang nuklear, ngunit suportado ng isang bansang may nuklear, ay ituturing bilang magkasanib na opensiba laban sa Russia. Ang malinaw na mensahe ni Putin, anumang paggamit ng ATACMS missiles ay maaaring magdulot ng nuklear na tugon mula sa Russia laban sa Ukraine, Estados Unidos o pareho. Gayunpaman, sa kabila ng babala ng Russia, hindi nagpatumpik-tumpik ang Ukraine. Ilang oras lamang matapos ipahayag ang mga pagbabago sa doktrina ng Russia, inilunsad ng Ukraine ang ATACMS missiles patungo sa Bryansk. Sa kabila ng mapanganib na pahayag ni Putin, ang pag-ataking ito ay hindi nagdulot ng agarang nuklear na ganti mula sa Russia. Ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department, hindi nakakagulat ang pagbabago sa doktrina ng Russia na tinawag niyang isa pang pagtatangka ni Putin na takutin at pilitin ang Ukraine at iba pang bansa gamit ang iresponsableng retorikang nuklear. Ang pag-atake sa Bryansk ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas. Ang arsenal na tinarget ay naglalaman ng mga mahahalagang armas tulad ng artillery ammunition, air-to-ground missiles, at anti-aircraft missiles na ginagamit ng Russia upang atakehin ng Ukraine mula sa ligtas na distansya sa likod ng kanilang front lines. Sa isang hakbang, nawasak ng Ukraine ang isang mahalagang supply depot ng Russia. Binawasan ang kakayahan nitong maglunsad ng opensiba at pinahina ang suporta para sa mga tropang Ruso sa Kursk. Dagdag pa rito, ang kakayahang ito ng Ukraine na gamitin ang ATACMS missiles ay nangangahulugang maaari nitong targetin ang iba't ibang kritikal na lokasyon ng Russia, kabilang ang 16 na airfields na naglalaman ng mga aircraft na ginagamit upang maglunsad ng glide bombs laban sa Ukraine. Ang mga airfield na ito, na matagal nang itinuring na ligtas ng Russia, ay ngayon nasa peligro. Sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga lugar na ito, maaari nang bawasan ng Ukraine ang banta ng mga glide bombs at magbigay ng kaluwagan sa mga sundalo nito sa mga lugar tulad ng Donbas, na matagal ng sentro ng mga opensiba ni Putin. Sa mas malawak na perspektibo,
Ang ATACMS missiles ay nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang makipagsabayan sa mga mapapaniya, panirang pag-atake ng Russia. Matagal nang sinasamantala ng Russia ang kakulangan ng Ukraine sa mga sandatang pang long range upang bombahin ang kanilang teritoryo nang walang ganti. Subalit, matapos ang pag-atake sa Bryansk, malinaw na hindi naligtas ang teritoryo ng Russia mula sa direktang tugon ng Ukraine. Ang pagkakapantay-pantay na ito ay naglalagay kay Putin sa isang mas mahirap na posisyon. Ang mga sandatang ito ng Ukraine ay hindi lamang nagbabanta sa mga depensa ng Russia, kundi nagbibigay din ng mensahe sa buong mundo na ang digmaan ay nagbago na ng kalikasan. Sa gitna ng tumitinding tensyon, patuloy na sinusubok ng Ukraine ang hangganan ng kanilang kakayahan habang pinapanatili ang suporta ng Estados Unidos at ng iba pang mga kaalyado nito. Habang tumatagal ang digmaan, mas nagiging malinaw na ito ay hindi lamang labanan ng lakas, kundi ng estratehiya. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiyang militar, ang Ukraine ay patuloy na nagiging isang makapangyarihang manlalaro sa hidwaan. Gayunpaman, nananatili ang tanong, hanggang saan handang sumugal si Putin upang ipakita ang kanyang pangingibabaw? Sa harap ng mga bagong banta at oportunidad, patuloy na umuusad ang digmaan patungo sa mas mataas na antas ng panganib at kawalang katiyakan. Noong Nobyembre 18, 2024, nagdulot ng matinding pinsala ang isang missile strike ng Russia sa Odessa, kung saan nasunog ang isang apartment, pumatay ng 10 tao, at sugatan ng 43 iba pa. Isang araw bago nito, inatake rin ng Russia ang Sumy gamit ang ballistic missile na may cluster munitions, na nagresulta sa pagkamatay ng 11 at pagkasugat ng 84. Ang ganitong klase ng karahasan ay nagpapakita ng kabalintunaan sa posisyon ng Russia. Binabalaan nila ang Ukraine na huwag atakihin ang kanilang teritoryo gamit ang mga armas na natanggap mula sa ibang bansa. Ngunit patuloy nilang ginagamit ang Iranian Shahid drones at North Korean artillery upang sirain ang mga lungsod at depensa ng Ukraine. Ang pagpasok ng ATACMS missile sa arsenal ng Ukraine ay nagbago sa estratehiya ng digmaan. Ang missiles na ito, na may kakayahang umabot ng 180 milya mula sa hangganan ng Ukraine, ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming opsyon upang kontrahin ang mga opensiba ng Russia. Sa kanilang pag-atake sa Bryansk noong Nobyembre 19, malinaw na ginamit ng Ukraine ang kanilang bagong kakayahan upang pabagsakin ang mga kritikal na target ng Russia, partikular ang ammunition depot sa lugar. Ang epekto nito ay hindi lamang direktang tumama sa kakayahan ng Russia na mag-supply ng armas, kundi nagpapadala rin ng mensahe sa Moscow na kaya ng Ukraine na gumanti sa parehong paraan. Ang pag-atake sa Bryansk ay nagbigay rin sa Ukraine ng mahalagang leverage sa digmaan. Noong Agosto 2024, sa kanilang pagsakop sa Kursk, nakontrol nila ang humigit kumulang 460 square miles ng teritoryo ng Russia. Ang lupang ito, kasama ang kanilang kakayahang gumamit ng ATACMS missiles sa loob ng teritoryo ng Russia, ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang itulak ang anumang negosasyon sa hinaharap. Malinaw rin ang mensahe ng Ukraine kay Putin. Kung hindi titigil ang Russia sa pag-atake sa kanilang teritoryo, higit pang estratehikong target ang maaaring tumbukin ng Ukraine habang lumalapit ang pagpasok ni Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos sa Enero 2025. Nananatili ang tanong kung mananatili ang pahintulot ng Amerika para sa paggamit ng ATACMS missiles sa Russia. Ang mga kritisismo mula sa Republican Party, partikular mula kay Mike Waltz, isang malapit na tagapayo ni Trump, ay nagpapakita ng posibilidad na bawiin ng bagong administrasyon ang pahintulot na ito. Ito ay maaaring magdulot ng kahirapan sa Ukraine
sa paggamit ng kanilang bagong armas bilang bahagi ng kanilang estratehiya laban sa Russia. Sa kabila nito, ang paggamit ng ATACMS missiles ay nagdala ng mas mataas na antas ng tensyon sa digmaan. Bagamat madalas nang gumamit ng retorika tungkol sa paggamit ng nuklear ang Russia, ang pagbabago sa kanilang doktrina upang isama ang mga pag-atake tulad ng ginawa ng Ukraine sa Bryansk ay nagpapahiwatig ng bagong panganib. Ang ika-1,000 araw ng digmaan ay hindi lamang simbolo ng matagal ng labanan, kundi isang turning point kung saan ang parehong panig ay tila mas handang umakyat sa mas mataas na antas ng tensyon. Ang tanong na natitira, kaninong panig kaya papanig ang bagong yugto ng digmaang ito? Ang kasagutan ay nakasalalay sa magiging tugon ng magkabilang panig, pati na rin sa magiging desisyon ng mga kaalyado ng Ukraine, lalo na ng Estados Unidos, na nananatiling kritikal sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa digmaang ito.